ka-express, eto na naman tayo sa mga may init na balita sa mundo ng basketball. Unang-una, si Kai Sotto, muling ginulat ang lahat matapos makitaan na isang bihirang tira na halos wala nang gumagamit ngayon, ang hookshot ala Kareem Abdul-Jabbar. Sa isang laban sa Japan B-League, umani ng papuri si Kai nang maglabas ng malinis at clutch na hookshot na nagpapaalala sa lahat ng klasiko na si Kareem. Sabi nga ng ilang fans, only Kai Sotto today has the hookshot of Jabbar. Kaya isa-isahin natin kung bakit ito malaking milestone para sa kanyang career at paano ito makakaapekto sa kanyang hinaharap kasama ang Gilas at sa international stage. Pero hindi dyan nagtatapos ang ating updates mga ka-express. Bibigyan natin ng spotlight ang top 5 NBA teams ngayong papasok na ang 2025-26 season. Ayon sa pinakabagong power rankings, sino ba ang dapat abangan at sino ang dark horse contender ngayong taon? Mula naman sa UAAP, si Tab Baldwin ay pumasok sa eksklusibong 100-win club kasama ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa collegiate coaching history. Isa itong historical moment para sa UAAP basketball. Kaya tutok lang ka-express. Sa usapang Kai Sotto muna tayo. Sa dami ng mga moves sa basketball ngayon, step back 3, Euro step, alley-oop finish, bihirang-bihira na tayo makakakita ng isang klasikong tira na halos inabandona ng mga modern players. Pero eto, ginulat ni Kai ang lahat nang bumunot siya ng isang hookshot ala Kareem Abdul-Jabbar sa isang laban sa Japan B-League. At sa isang viral clip, makikita si Kai na nasa post, harap-harapan sa depensa, tapos biglang nag-release ng smooth running hookshot. Hindi ito basta-bastang hook, kundi yung uri ng tira na bumuhay kay Kareem bilang all-time leading scorer ng NBA, bago man lang nalagpasan ni LeBron. Ang tawag ng marami, ang skyhook, at halos wala nang gumagamit nito sa modernong laro. Kaya nga napasabi ang mga fans, only Kai Sotto today has the hookshot of Jabbar. Dahil isipin mo, sa taas niyang 7'3", mahirap talagang tapalan ang ganitong tira. Kapag consistent niyang na-develop ang move na ito, magiging signature weapon niya ito, lalo na sa mga crucial moments kung saan kailangan ng Gilas at ng kanyang club ng ligtas na puntos. At bakit mahalaga ito? Una, hindi lahat ng big man ngayon ang may finesse sa post. Marami ang umaasa na lang sa lob passes, dunks o pick and roll finishes. Si Kai, by adding the hookshot, naglalagay ng classic weapon sa modern game. Tandaan, Kareem Abdul-Jabbar mismo ang gumawa ng legacy, partly dahil sa move na ito, unstoppable, high percentage, at hindi kayang tapalan kahit sa mga pinakamalalakas na depensa. Pangalawa, ito ay magandang signal na patuloy na lumalawak ang skill set ni Kai. Kung nung una, ang tanong ay kaya ba niya makipagsabayan sa physicality ng pro leagues? Ngayon nakikita natin na hindi lang katawan ang puhunan niya, pati diskarte at technicality sa opensa. Ang hookshot, lalo na kung gagawin niyang consistent, ay magbibigay sa kanya ng edge hindi lang sa Japan B-League, kundi pati na rin sa mga international tournaments kasama ang Gilas. At syempre, hindi ibig sabihin na perfect na agad. May mga kailangan ayusin, footwork, balance at timing, dahil kapag mali ang release, madaling mamiss ang tira. Pero kung patuloy niya itong ipapakita sa mga laro, posibleng maging go-to move niya sa endgame situations. At huwag natin kalimutan ang symbolism. Para sa mga Pinoy fans, makitang may batang Pinoy na gumagawa ng isang tira na kasing legendary kay Kareem ay nakaka-proud. Hindi lang ito simpleng basket, ito ay statement na si Kai ay hindi basta-bastang big man. Isa siyang big man na may style, finesse at respeto sa history ng laro. Kaya ka-express ang tanong, kung magpapatuloy si Kai sa paggamit ng hookshot ni Kareem, tingin niyo ba ito ang magiging susi niya para tuluyang makapasok sa NBA? Ka-express matapos ang usapan sa hookshot ni Kai, dumako naman tayo sa NBA scene. Malapit na magsisimula ang 2025-26 season at ayon sa pinakabagong analysis, may 5 teams na standout contenders ngayon. Number 1, Oklahoma City Thunder, defending champions at sulit pa rin ang kanilang core na binubuo ni Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren at Jalen Williams. Bata pa ang grupo pero may championship experience na. Dinadala sila ng matinding depensa at balanced scoring. Number 2, Cleveland Cavaliers, isa sa pinakamalakas na offensive teams ng nakaraang season. Ang challenge nila, kailangang umangat ang depensa para makipagsabayan sa elite squad sa East. May Donovan Mitchell at Evan Mobley, kaya loaded pa rin ang roster. Number 3, Houston Rockets. Pinakamaingay ang off-season dahil sa pagdating ni Kevin Durant
Kasama si Alperen Şengün, biglang naging legit title contenders ang Rockets. At ang tanong lang, kakayanin ba ng kanilang chemistry at health issues? Number 4, Dallas Mavericks. Anthony Davis remains the centerpiece at may dagdag pang support system mula kay Kyrie Irving. Ang pag-angat nila ay nakadepende sa consistency ng supporting cast para hindi lahat nakaasa kay Anthony Davis. Number 5, New York Knicks. Muling sumisikat sa East dahil sa matibay na depensa at balanced scoring. Malalim ang kanilang bench at may mga coaching adjustments na pwedeng magdala sa kanila bilang dark horse. So ka-express, malinaw na competitive ang NBA landscape ngayon, habang ang Thunder ang defending champions, parehong Cavaliers at Rockets hungry to break through. Habang sina AD ng Mavericks at ang New York Knicks ay naghahanap ng pagkakataon para sumorpresa. Kayo ka-express, alin sa 5 teams na ito ang bet mong mag-champion ngayong taon? So ka-express mula NBA at Kai Soto, punta naman tayo sa UAAP Men's Basketball, kung saan isang malaking milestone ang naitala. Si Tab Baldwin, current Ateneo Blue Eagles head coach, ay pumasok na sa eksklusibong 100-win club ng liga. Isang napaka-pambihirang achievement na ngayon ay kasama niya sina Norman Black, Eric Del Rosario at Franz Pumarin. Ayon sa ulat, naitala ni Tab Baldwin ang kanyang ika-100 na panalo matapos talunin ng Ateneo ang University of the East Red Warriors 88-71 sa Season 88 Men's Basketball Tournament. Ito ay pang-5 panalo ng Blue Eagles ngayong season at nagpapatuloy sa kanilang matatag na kampanya. Ang 100-win mark ay patunay ng consistency at excellence sa coaching. Si Tab Baldwin, kilala sa kanyang structured system at matinding disiplina, ay nakasama na ngayon sa piling grupo ng mga coach na nag-iwan ng malaking marka sa UAAP history. Si Coach Norman Black ay nagbigay ng 5 peats sa Ateneo mula 2008 hanggang 2012 at si Eric Del Rosario ang architect ng UST Rolling Tigers noong 90s at si Franz Pumarin ang nagdala sa LaSalle Green Archers sa multiple titles. At para kay Baldwin, ang milestone na ito ay higit pa sa numero. Isa itong simbolo ng kanyang pamumuno at kakayahang mag-develop ng players na hindi lang nagiging star sa UAAP, kundi umaabot din sa PBA at Gilas Pilipinas. At sa mga fans ng UAAP, dagdag ito sa kasaysayan ng liga na palaging naglalabas ng mahuhusay na talento at iconic coaches. At para sa mga manlalaro, ito ang paalala na ang consistency at winning culture ay hindi instant. Pinagbubuhusan ito ng taon ng sakripisyo at dedikasyon. So ka-express ang tanong, sa tingin niyo ba, sino kaya ang susunod na coach na makakapasok sa 100-win club ng UAAP? Paki-comment lang po sa baba. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.